ang pagkakakulong ni Arthur Lewin at ang pagpapakilala ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya ng Kingdom of Sapen, ang angkan ng mga Wikes, na lahat ata ng kasalanan ay pwede nilang malampasan at mabayaran. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan nagkainitan na naman itong si Alfred at Byron na makikitang sobrang init ng dalawa habang nagtitigan sa isa't isa. Habang si Lance Baray naman ay muli na namang pumagitna sa dalawa. Pagkatapos biglang umalis si Byron habang mainit niyang tinititigan si Arthur at ito'y kinuha niya ang katawan ni Lucas at lumipad papaalis sa Cyrus Academy. And maybe kaya nagkainitan ng dalawa mga lods dahil gusto ni Byron na sumama ngunit dapat niya munang asikasuhin ang bangkay ni Lucas. Subalit wala siyang tiwala kay Alfred. Gumawa ng kakaibang pag-summon si Alfred upang tawagin ang kanyang higanting stingray na gawa sa apoy at bato. At kaagad siyang sumakay at sinabi kay Arthur na huwag itong maglala. Hindi ka naman masusunog dito. Kaya uwi ka ng ating bida, ano pa bang magagawa ko? Lumipad pa ita si Arthur at Alfred, sakay-sakay ang higanting stingray. Samantalang si Baray ay lumipad gamit ang sarili niyang mana sa pamamagitan ng pagkontrol ng ice magic. Habang si Selby naman ay inilagay ni Baray sa isang water bubble para lumutang. Kaya habang lumilipad, napatanaw na lamang ang ating bida sa mga tanawin ng Cyrus City. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan ipinakita ang isang malaking mansyon habang may sumisiklab na kulay dilaw na lightning sa itaas na nasa himpapawid. Bumagsak ang napakalakas na lightning sa bakuran mismo ng mansyon at ito nga ay si Byron Wikes na wala sa mode habang daladala ang bangkay ni Lucas. Bagay na ikinagulat ng mga tauhan nila since biglangan dumating si Byron na may napakasamang aura. Kaya napaduko na lamang lahat para i-welcome si Byron. Tinadyakan ni Byron ang malaking pintuan na ikinagulat naman ng mga maid na nasa loob. Kaya nang nakita nilang si Byron ang dumating, nagalak ang dalawang maid dahil matagal-tagal na rin hindi nakauwi si Byron at hindi nila inaasahan ang pag-uwi nito. Ngunit nagtataka ang isang maid sa bitbit ni Byron, kaya napatanong siya. Ngunit inis na sinabi ni Byron, tawagin niyo ang ama ko. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan kaharap na ni Byron ang head ng Wikes clan na makikitang bumulusok ang galit nito nang nalamang ang batang yun ay wala nang ibang ginawa kundi ipahiya ang House of Wikes. Pinakalma ng ama ni Byron ang kanyang sarili at sinabing hindi siya makapaniwala na namatay lang si Lucas sa sobrang nakakahiyang paraan matapos ng lahat ng ginawa niya para sa batang yon. Lahat ng tutor, bawat beast core at mga elixirs ay nasayang lang lahat. Biglang napatitig ang ama ni Byron sa kanya at napasabing, at ikaw, bakit ka nandito? Pagkatapos mong mabigo na ipaghiganti ang pangalan ng Wikes harap ng maraming tao, nandito ka ba para lapastanganin ang gabi ko at ang aking tahanan sa pamamagitan ng bangkay ng walang kwentang hangal na yan? Sinampal si Byron ng kanyang ama na pasimple naman niya itong sinalo ang kamay nito. Kaya sinabihan niya ang kanyang ama na mag-iingat sa kanyang pananalita dahil kung tutuusin isa pa rin siyang Lance. Kinuha ng ama ni Byron ang kanyang kamay at napasabing, oo nga pala, paano ko makakalimutan yun na naging arugante ka na pala simula nun? Subalit naging Lance ka lang dahil isa kang Wikes. Huwag mong kalimutan yan. Naibalik na ng ama ni Byron ang kanyang composure, kaya kalmado niyang tinanong si Byron kung ano ang tunay na nangyari. Wika ni Byron na ayon sa statement ng witness na tinakot daw ni Lucas at nilusob ang paaralan kasama ang isang grupo ng mga membro ng kulto na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Dravini. At mangilit-ngilit na sinabi ni Byron sa kanyang ama na ang batang pumatay kay Lucas ay walang kahit katiting na pagdadalawang isip na ginawa ang napakarahas na pamamaraan ng pagpatay sa kapatid niya. Napaisip ang ama ni Byron at napasabing dapat natin tong agapan. Bilang tinawag ng kanyang ama si Adeline kung saan pumasok ang isang babae mula sa pintuan na may daladalang folder. Uwi ka ng ama ni Byron na ipadala ni Adeline ang mensahe na ito sa konseho ngayong gabi at ito ang nilalaman. Na tungkol sa nakakalungkot na pag-atake sa Cyrus, ang kanyang mahal na anak na si Lucas ay nasa ilalim ng impluwensya ni Dravini na walang alinlangang napilitang sumunod sa mga utos dahil kung hindi, mawawalan ng sariling buhay. Masakit man sa kanyang puso na isiping paano ang isang bata na pinilit harapin ng ganitong uri ng pagpapasya. Ngunit gayon pa man, ang kanyang anak ay isang biktima
Namatay sa isang labis at brutal na pamamaraan sa kamay ng isang walang batas na karaniwang tao na hindi karapat-dapat na patuloy pang mabuhay sa ating lipunan. Kaya wala nang ibang anyo ang pagtubos kundi ang kamatayan ng nararapat para sa isang krimeng ginawa ng ganito kalubha laban sa pamilyang Wykes. Kaya ihahanda namin ang isang pribadong libing para sa minamahal kong anak. Umaasa kong ang konseho ay magpapasya ng isang makatarungang parusa na makikita natin dito mga lods na umaakting pa ang ama ni Byron at kung paano binali ng may pera at may kapangyarihan ng isang batas laban sa kanila. At sinabi pa niyang ito ang pinakatumpak na salaysay, hindi ba Byron? Kaya si Byron ay napaduko na lamang habang si Adeline ay magalang na umalis at nakikiramay din siya sa pagkamatay ni Lucas. Umupo ang ama ni Byron at huminga ng malalim na parang lumuwag na ang pakiramdam niya. At napatanong nga itong si Byron kung totoo bang bigyan niya ng magandang funeral si Lucas. Ngunit sinabi nitong wala akong pakialam doon. Ipapaubaya ko na lahat kay Adeline. Ngayon, maaari ka nang umalis. Kaya nagbigay na lamang ng galang si Byron sa kanyang ama bago umalis. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Arthur kung saan nakasakay ang ating bida sa Earth Stingray ni Alfred. Habang si Varay naman ay ginawa niyang pakpak ang kanyang ice magic at inilagay niya sa parang bubble water si Sylvie. Napatanong si Arthur kung pwede ba niyang malaman kung gaano kalayo ang destinasyon nila. Nasagot naman ni Alfred, hindi naman ganun kalayo. Napatingin si Arthur kay Sylvie at sinabi niya kay Alfred na hindi naman siguro kinakailangan pa na pusasan siya dahil napakatanga niya na kung susubukan niya pang tumakas sa isang lance mid-air. Wika ni Alfred na karaniwang dahilan kung bakit may posa si Arthur ay dahil nasa itaas sila ng Beast Glades. Ngunit marami pang ibang dahilan na magdulot si Arthur ng problema para sa kanila. Nasagot naman ang ating bida na di ba mga lance kayo? Sinasabi niyo bang may mga mana beast na hindi niyo kayang i-handle? Paliwanag ni Alfred, oo ang mga lance ay malalakas. Sabalit sila pa rin ng mga mortal. At ang Beast Glades ay mayroong mga misteryo na sobrang nakakasorpresa. Inaasahan niyang alam ni Arthur ang bagay na to. At ang lahat ng kakaibang nangyayari sa paligid, masasabi niya na hindi ito dapat isasawalang bahala. Napalingo-lingo na lamang si Alfred kung bakit niya pa ginagawa to. Bakit niya sinasabi ang bagay na to sa isang bata? Isagot naman ang ating bida, bata? Akala ko ba preso ako? Kaya napangiti na lamang si Alfred na pwede din namang pareho. Isang batang preso. May narealize ang ating bida at sinabi niya kay Alfred na sa nakikita niya ngayon, hula niya parang mas maayos pa siyang kausap kaysa sa dalawang kasamahan ni Alfred. Kaya napangiti na lamang si Alfred na sinabing tama ka. Dahil di naman talaga magaling sa conversation si Varay at Byron. Biglang napatanong si Alfred kung paanong naging isang napakahusay ni Arthur bilang mage sa ganitong edad. Nasagot naman ang ating bida, mahusay? Bakit? Nakita mo ba akong lumaban? Tugon ni Alfred na narinig niya ang lahat galing kay Byron patungkol sa kapatid nito na si Lucas sa mga estudyanteng mga nakausap niya. Kaya sinabi ng ating bida na parang curious ata siya kung ano ang narinig ni Alfred sa katotohanang sinamahan siya nito papunta sa kulungan. Kaya sinabi na lamang ni Alfred na hindi naman mali si Arthur. Sila ngayon ay nasa kakaibang sitwasyon. Tumanaw si Arthur sa ibaba at nakita niya ang isang buong pamilya ng Magic Beast na sobrang saya dahil buo ang kanilang pamilya. Bagay na biglang nagpa-reminisce sa kanyang pamilya. At biglang sinabi ni Varay na nandito na sila. Ginamit ni Varay ang kanyang kapangyarihan para gumawa ng hagdanan papunta sa isang butas sa lumulutang na malaking bato. Kung kaya't nagulat nga ang ating bida mga lods sa kanyang nakita dahil ang batong yun ay sobrang liit lang pala. Dahil isa pala itong floating castle na masasabi mong napakalaki nito at may bakuran pa na lumulutang din. Naglanding ang tatlo sa malaking butas sa pinakailalim ng castle at makikitang kaagad inabsorb ni Alfred ang kanyang Earth Stingray pabalik sa kanyang kamay. At habang manghang-mangha si Arthur sa kakayahang ipinakita ni Alfred, sinabi ni Alfred na sila ng mga dwarves ay laging may baong dumi kahit saan man sila mapupunta. Lalo na since hindi niya magagawang ma-rip off ang wall at ang ground sa castle na to gamit ang magic. Kung saan napatugon din itong si Varay na hindi sila makakagamit ng magic dito sa entrance castle. Kaya dadaan na lamang sila ngayon sa hagdanan. Nilakad ng tatlong napakataas at napakahabang hagdanan sa castle papunta sa pinakaitaas. Kaya nang nakarating ang tatlo sa pintuan ng malaking hallway, suminag ang liwanag kay Arthur.
Sinabi ni Alfred kay Arthur na ngayon ay nandito na sila sa loob mismo ng castle, mas mabuting hindi muna makipag-usap si Arthur sa kanila at sa ibang mga lances. Patuloy na naglalakad ang tatlo sa malaking hallway at habang nakikita ng ating bida ang lawak ng loob ng castle at may mga ancient words pa, naisip niyang ang castle na to ay parang may huwig sa castle ng past life niya. Sobrang ganda, ngunit walang katao-tao at napaka-lonely pa. Dumating ang tatlo sa malaking pintuan at kaagad binuksan ni Lansbury ang pintuang ito. At dito'y nakita ni Arthur ang 6 na konseho, which is ang hari at reyna ng 3 kaharian ng Dikatin, ang hari at reyna ng Kingdom of Sapen, which is ang mga Glader, ang hari at reyna ng Kingdom of Darbs, ang mga Grisander, at ang hari at reyna ng Kingdom of Eleanor, ang mga Erelet. Dumuko si Lansbury para magpakilala at nandito daw sila upang iharap si Arthur Lewin sa konseho, habang ang ating bida ay kalmado lamang na napatitig na parang wala lang, na parang, "Why give them respect to these guys? Who are they?" Dumuko si Arthur na parang ginaya na lamang niya ang ginawa ni Lansbury. At least may ginawa siya. Ngunit biglang sumigaw ang hari ng Darbs na si Dowsed na napasabing, "How arrogant! Sino ka ba sa tingin mo? Isa ka bang Lance? Kailangan mo lumuhod sa harap namin." Seryosong napatitig ang ating bida habang si King Alduin ay nakipag-eye contact kay Arthur at napashake-shake sa kanyang ulo na huwag mong gawin, huwag kang lumuhod sa hangal na yan. Dumuko na lamang si Arthur upang humingi ng apology at ipinaliwanag na siya ay uneducated pagdating sa pagbibigay ng respeto sa mga noble at royalty. Itinaas ni King Blaine Glader ang kanyang kamay para magsalita at upang matigil na rin itong si King Dowsed. At since nandito na si Arthur, inutusan niya si Varay na tanggalin ang posos para makapagsimula na sila. Kung saan easy lang na sinira ni Arthur ang chain ng handcuffs at pasimple lang din kinuha ni Varay ang posas. Biglang tinawag ni King Alduin si Arthur upang muling magpasalamat sa ginawa nito para sa kanilang anak, hindi bilang isang leader kundi bilang ama ni Tesha. Subalit bigla na namang sumigaw itong si King Dowsed, mga lods, na sinabing sila ay mga leader ng kontinenteng ito at hindi mga magulang. Dagdag pa ng reyna ng Darbs na ang batang yan ay brutal na pinahirapan ng kanyang kaklase bago niya ito tuluyang pinatay at wala daw siyang nakikitang dahilan para kailangan pang pasalamatan ng batang yan. Kaya napatugon si Queen Priscilla Glader na kailangan din talaga nila. Taas tonong ipinahayag ni Dowsed ang mga nagawang krimen ni Arthur na dinurog nito ang parehong binti lampas sa hita, ang kaliwang braso nito ay pinutol at sinunog upang pigilan ang pagdurugo, ang ari kasama ang pelvic bone ay dinurog din. Biglang napasigaw si King Alduin na tama na yan Dowsed at sinabi ni Queen Muriel na alam na nila ang lahat ng reports, ngunit hindi nila dapat i-ignore na si Arthur ang nagligtas ng lahat ng estudyante sa Cyrus Academy. Galit na naparespond si King Dowsed na tama ka. Napaka-convenient nga na sabihin na iniligtas ng batang ito ang buong paaralan, pero hindi nito binibigyan ng katwiran ang pagpapahirap na ginawa niya sa isang batang Wykes. At malamang, ginamit lang niya ang kaguluhang yon bilang dahilan para makapaghiganti sa karibal niya, which is ang batang Wykes na si Lucas. Galit ring naparespons itong si King Alduin na huwag mong sabihin bulag na sumugod si Arthur sa napakamapanganib na sitwasyong iyon para lamang sa paghihigante. Kahit pa ganun ang hinala mo, hindi natin kayang patunayan ang motibo ng batang Wykes, ngunit kaya nating patunayan na iniligtas ni Arthur ang kanilang mga anak, kung ano pa ang mga natira sa akademya, kung saan bigla na namang napataas ang kamay ang Queen ng Darbs na napasabing ito rin talaga ang dahilan kung bakit ayaw niya munang patayin ang batang yan. Kailangan muna natin siyang lumpuhin bilang mage bago patayin, kung saan napathank you Gladera nga itong si Dowsed, mga lods, sa sinabi ng asawa niya dahil ang bata daw na ito ay napakamapanganib. Patuloy pa rin sa pagbabangay ng dalawang panig na what if daw ang dragon ni Arthur ay biglang maging kalaban. Nasagot naman ni Muriel, "My God, naririnig mo ba ang sarili mo, Dowsed?" Napatanong si Muriel kung ano ang magiging thoughts ni Priscilla at Blaine sa bagay na to. Wika ni Priscilla na bilang mga magulang ang kanyang asawa ay parehos lang agree sa side ni King Alduin at Muriel dahil ang kanilang mga anak ay kasalukuyang ligtas dahil kay Arthur. At napatugon din itong si King Blaine na bagamat agree sila, kailangan din nilang i-consider ang sides ng mga Grisander bilang mga rulers dahil hindi lang nila iniisip ang kanilang mga sarili but objectively iniisip nila ang kapakanan ng buong kontinente. Napawi ka si King Alduin na objectively
So what? Anong kailangan nating gawin? Lumpuhin ang batang yan at patayin ang dragon? Paano kung magkimkim ng galit ang bata at magplanong maghigante? Biglang bumulusok sa galit si King Dowsed mga lods at napasabing, King Alduin, alamin mo ang lugar mo. Kung saan pumutok na rin itong si King Alduin mga lods na napasabing, hindi tayo nandito para magbato ng mga paratang. Kaya galit na napatugon nitong si King Dowsed na huwag daw isipin ni King Alduin na sila ay magkapareho ng antas dahil lang nakaupo sila ng parehong upuan. At kailangan pa ba talaga niyang ipaalala ang kabiguan nitong pangalagaan ng kanyang sariling lance? Napatayo si Priscilla sa sinabi ni Dowsed at galit namang how dare you itong si Meriel. Wika ni King Dowsed na ang Dikatin ngayon ay nasa bingit ng digmaan at naging pabaya ka na mawalan ng isa sa pinakamahalagang sandata. Biglang nagsalita si Arthur na parang may gusto siyang sabihin, ngunit biglang sumigaw itong si Dowsed mga lods at hinampas pa ang lamesa na napasabing hindi ka pwedeng magsalita hanggat hindi ka inuutusan. Nagsalita pa rin ang ating bida at sinabing wala siyang nakikitang dahilan para manatili pa dito kung hindi naman siya pinapahintulutang magsalita o di kaya may paliwanag man lang ang kanyang bersyon ng pangyayari at kung bakit yun nangyari ng ganoong paraan. Biglang nagtaas ng kamay si Gladera at sinabing tama ang sinabi ng bata. Hindi kailangan ng isang prisoner dito. Alfred, ilak mo ang batang yan sa kulungan at ang kanyang bond ay ilagay sa vault. Biglang nagsalita si King Alduin na ang council na ito ay hindi lang si Dowsed at Gladera ang nagpapasya ng utos, kung kaya't tinawag din ni King Alduin si Lance Aya. Napatitig si Lance Aya kay King Dowsed, ngunit galit na inunahan ni Dowsed na wikang, "Diyan ka lang, elf. Tandaan mo, isa lang ang lance na hawak mo." Napatayo si King Alduin at napaklinch sa tindi ng panginginsulto ni Dowsed sa kanya, kung kaya't umupo na lamang siya at pinigilan na lamang niya si Lansaya. Pagkatapos, isinomo ni Alfred ang kanyang dalawang stone soldier at muling ibinalik ni Varay ang handcuffs ni Arthur at kagad sinamahan papalis sa silid ng mga konseho. Habang naglalakad, napaisip ang ating bida na ang hari at reyna ng Darbs ay against sa kanya. Tinatanggi naman ng mga Glader na suportahan ng parehong panig. Kaya napatanong ang ating bida, talaga bang wala siyang ibang pagpipilian kundi umasa lang kay Alduin at Meriel para makalabas silang dalawa ni Selby na buo na hindi nasasaktan? Sinabi ni Alfred na huwag magalala si Arthur dahil paminsan-minsan dadalaw rin naman sila. Kaya wika ng ating bida, at least tahimik dito. Ngunit biglang napansin ni Arthur ang isang boses na sobra niyang ikinagulat dahil familiar niya ang boses na to. Kung kaya't sinabi niyang, "Ikaw ba yan, Director Goodsky?" At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at pag-follow sa ating Facebook page. Salamat!